Hello class, good day. Today, tuturo ko sa inyo yung process costing. So, let's start muna dito sa kanyang mga basic considerations. Yung process costing, ginagamit siya kapag meron tayong mga homogeneous products. Okay? Hindi to katulad ng job order costing na ginagamit for specific product features. Okay? Ito po ay for homogeneous products. When we say homogeneous products, homo, magkakatulad po, okay, or same. So let's proceed now dito sa next bullet, cost of production report. Ginagawa po natin tong process costing kapag meron po tayong kailangan i-produce na report. So, yung report po na yon is tungkol sa gastos natin patungkol sa production. Okay? So, next. Meron po tayong unit to account for. Ano po ba yung unit to account for? Ito po yung lahat ng units na meron po yung company. Ito po yung mga natira galing nung nakaraan na hindi pa tapos at yung mga sinumulan ngayon. Bale, ilan na lahat ng ginawang units. Okay, ilan yung meron. Then, units accounted for, saan po napunta yung mga units na yon? Yung iba po ba dyan, nilipat na, yung iba natitira pa, hindi pa tapos, yung iba dyan, nawala. So, yun po yung units accounted for. Parang ganito lang po yan. Yung UTAF, ito po yung kabuuang units na natira nung nakaraan plus yung ginawa mo ngayon. Then, syempre, after some process, alin dyan yung mga transfer na, saan napunta yung mga yon. So, doon na papasok yung units accounted for. Saan sila napunta? Ano yung allocation na ginawa sa kanila? So, ganun po siya nag-work. Na-transfer, yung natira ngayon, and then yung mga loss, yung mga nawala. Okay? Then, next po is yung EUP. When we say EUP, equivalent units of production. Hindi po kasi lahat ng units is tapos na. Okay? Yung iba dyan ginagawa pa. Pero, sa mata ng accounting, meron na pong mga katumbas na unit yung mga yan kahit hindi pa tapos yung mga yan. Okay? Kumbaga, meron na po kasing na-spend na materials, labor, production cost, or factory overhead. Ayan, meron na po kasing nailaan na mga gastos dyan. So, meron na pong katumbas na units yon kahit hindi pa tapos. So, yun po yung sinasabing EUP, Equivalence Unit of Production. Kahit hindi pa sila tapos, ilan yung katumbas nilang units. Okay? So, next. Cost to account for. Alin po bang cost yung gagamitin natin dyan? Kasi po may dalawa pong method sa process costing. Meron po tayong FIFO, meron po tayong weighted average. So, ang pinagkaiba po nilang dalawa, yung sa FIFO po, ini-ignore po muna temporarily yung cost ng work in process beginning. Yung cost po ng work in process beginning ng materials and ng uh, overhead or ng conversion cost. Yung conversion cost po natin, binubuo po yun ng direct labor and ng factory overhead. Ini-ignore po muna yon. Basta yung beginning po ng materials cost and ng conversion cost. Ini-ignore yon. Okay? Then sa yung FIFO po kasi naka-focus lang po yan sa kung ano po yung ginastos for this period muna. Yun muna yung focus. Then later on, kapag ita-transfer na, dun lang po i-consider yung mga gastos nung nakaraan. Yung mga work in process na gastos. Parang ganito po yan. Siyempre, naka-FIFO ka pa rin. We, pinagpapalagay natin kung ano yung ginastos natin sa nakaraan, dapat sila yung unang lumabas kasi first in, first out. Pero as to accounting ng na kailangan natin i-account kapag kukumputin po natin yung cost per EUP, kasi connected po itong dalawa eh, yung cost to account for and cost per EUP. Sa pag-compute po ng cost per EUP, i-disregard po muna yung work in process beginning na gastos. Ang papansinin lang po yung gastos for this month, okay? Or for this period para ma-compute po yung cost per EUP. Ngayon, kapag
weighted average naman po, yung gastos po na na related sa work in process nung nakaraan is um, iko-consider na po yun agad para sa pag-compute po natin ng cost per EUP. So, when we say cost to account for, alin po ba yung mga gastos na kailangang galawin? Dito po sa cost per equivalent units of production, kapag alam mo na po yung gastos na kailangan galawin, i-divide mo lang po yun sa EUP. Kaya ang labas niya, cost per EUP. Okay, ganun po siya nagwo-work. So later on, for our illustration, ipapakita ko po sa inyo para mas ma-visualize kung ano po yung sinasabi ko pong way ng pag-a-account or yung pinagkakaiba ng dalawang method as to work in process beginning. Okay? So next, cost accounted for. Let's say for example, inaalam mo na yung gastos ng mga nilipat na units doon sa kabilang process. Let's say tapos na sila sa process na 'to or sa stage na 'to, ililipat na sila. Yung mga nilipat na units na yun, magkano yung gastos sa mga yun? Then magkano yung gastos sa mga units na nag-stay sa process na 'to, okey? Magkano naman yung gastos sa mga nawalang units? So ganun po siya, nagwo-work kapag sinabi nating cost accounted for. So, ganito po. Unahin po muna natin yung method ng FIFO, no? Paano po siya nagwo-work. Una po, kung mapapansin niyo po dito, meron po tayong work in process beginning and meron tayong started in production current period. Yung in-start ngayong period. Ngayon, naka-FIFO tayo. Okay? Lagi niyo po ilalagay sa isip niyo muna anong method yung ginagamit for process costing. Naka-FIFO. So, yung sinasabi ko po kanina is yung magiging treatment po ng work in process beginning. Ayan. Meron pong pagkakaiba dyan. Later on, i-discuss po natin yon. So, unahin po muna natin yung unang concern. Sabi dito, ang unang concern natin, units to account for or UTAF. Ito po yung UTAF, yung work in process beginning plus started in production for the current period or in the current period. So ito po yun. Yung number of units nung natira nung nakaraan na hindi pa tapos at yung sinimulan ngayon. Kung mapapansin nyo po, 9,650. Ayun po yung UTAF. Ilan po ba yung units now na kailangan pansinin or kailangan i-process? So, yung next po natin is yung, sabi dito, UAF or Units Accounted For or UAF. Yan. Saan po ba napunta yung mga units na to, yung 9,650? Ito po yung mga pinagpuntahan niyan. Yung iba po, transfer na. Okay? Na-transfer na po yung 8,000. Yung 800 po, hindi pa tapos. Yung 500 and 350, nawala po. Yung 500, normal yung pagkawala. Yung 350, hindi normal yung pagkawala. So, yun po yung mga pinuntahan, okay, ng units. Yun po yung sinasabi nating units accounted for. Saan po ba sila napunta? Okay? So, dahil naka-FIFO tayo, kapag meron pong ililipat na unit sa ibang process, siyempre, yung unang panggagalingan po niyan, yung natira nung nakaraan, yun muna yung una nating ita-transfer. So, kung mapapansin niyo po dito, yung work in process beginning natin, 650 units. Yun muna yung unang transfer. Then yung kulang doon sa 8,000, ayun yung kukunin para sa mga units na sinimulan ngayon. Okay? So, ganun po hinati muna kapag naka-FIFO. Uunahin muna syempre yung mga units na hindi pa tapos nung nakaraan kasi sila yung unang ginawa compare sa mga ginawa ngayon. So, next. Ang next natin is kukumputin natin yung EUP. Sir, paano po ba kinocompute yung EUP under ng FIFO? Una po, isipin nyo po muna merong gastos tayo sa materials and meron po tayong gastos for conversion cost.
magkaiba po yung flow ng materials, magkaiba po yung flow ng gastos kapag conversion cost. Una po muna, dito tayo sa flow ng materials. Ang concern natin dito, nalagyan na ba ng materials yan o hindi pa? Kapag nalagyan na ng materyales yan, syempre hindi na yan lalagyan ngayon. Kaya ang concern natin, lalagyan mo na 0% kasi hindi na lalagyan ng materyales yan. Parang ganito po yan eh. Pag nalagyan ka na ng materyales, 0 ka na. Nalagyan ka na ng materyales, hindi ka na lalagyan ngayon. Ibig sabihin 0% na yung lalagay sa materials. Okay? Kapag hindi ka pa nalalagyan ng materyales, 100% ka. Meaning, lalagyan ka ng materials ngayon. Kasi ang concern po natin, kapag naglagay po ng materials, hindi po pwedeng pa isa-isa. Magastos po yan, costly po yan. Kahit na sabihin natin, maliit lang yung shipping fee, gastos is gastos pa rin po. Yung transaction cost, kahit maliit yan, gastos pa rin yan. So, para makatipid, isang bagsakan po ang paglalagay ng mga yan. Ngayon, kung nalagyan na yan ng materyales at na-start na pero hindi pa tapos, ang concern natin dito sa part ng materials, kapag nalagyan na, 0% na siya ngayon. Kasi hindi na siya lalagyan ulit. Okay? So, ganito po yan. Yung units po na transfer na galing sa work in process beginning, we assume nalagyan na po yan ng materyales. Pero sasabihin po sa problem kung nalagyan na po yan ng materyales o hindi pa. Ngayon, kapag sinabi sa problem na nalagyan na, syempre, 0% na yan ngayon. Hindi na natin lalagyan ulit. Okay? So, paano naman pag hindi pa nalagyan? Syempre, 100%. Pero malabo yun. Kung hindi pa tapos, in default, hindi pa tapos, dapat may materials na yan. Kumbaga, ang kulang na lang yung conversion cost. Okay? In default. Ngayon, meron din naman mga company, in reality, na ang materials na nakukonsume pa lang nila para doon is may certain level talaga, may certain percentage pa lang ng materials na nakukonsume doon. Pero ang concern natin dyan, nabili na kasi yung materials para doon. Kaya ang concern na lang is 100% or 0%. Ngayon, kapag ang problem po is silent, we assume nalagyan na po yan nung nakaraan at buo na po yung nalagay dyan, 100% na po. Okay? Para hindi costly sa pag-input or pag-apply ng materials. Ngayon, dahil 0% yung lalagay ng yung units na lalagyan ng materials na galing sa work in process beginning, kapag kukumputin po natin yung EUP niyan, i-multiply lang po natin yung 0% sa 650, ibig sabihin yung lalagyan ng materials ngayon, wala pong katumbas na units yun kasi nalagyan na sila nung nakaraang period pa. Okay? Next, yung started in production po na 7,350, dun po kasi kinuha yun sa 9,000 yung 7,350 or 7,350. Dahil in-start yan today or in the current period, we assume nilagyan po yan ng materials this period din. Okay? And dahil nilagyan niya ng materials this period, meron po yang katumbas na unit. Okay? So, ang katumbas na unit daw po nun or EUP is 7,350 rin. Kasi 100% times 7,350 is 7,350 pa rin. Okay? Ganun po siya nagwo-work dito. Okay? Naayos na po natin yung sa may part ng transferred out na materials. Ang next nating concern, yung materials na ginamit sa work in process ending na hindi pa tapos. Nalagyan na yan ng materials kahit hindi pa tapos. Okay? So, dahil nalagyan ng materials yan kahit hindi pa tapos, may katumbas pa rin na EUP yan. 800 times 100%, 800. Okay? Yung normal loss and abnormal loss, we assume nalagyan na rin po yan ng materials. Okay? So, ito na po yun. 100% times 500, 500. 100% times 350, 350. So, kung mapapansin nyo po,
kahit nawala yung mga yan, yung loss, whether normal or abnormal loss, may katumbas po na units yan kasi naumpisahan po yan. May katumbas na units yan based sa materials. Okay? Kasi ang concern natin dyan, nalagyan ba sila this current period o hindi? Nalagyan or lalagyan sila this current period o hindi? Ganun po lagi yung concern natin dito kapag kukumputin po natin yung EUP for materials. Okay? Kung mapapansin nyo po, 9,000. 9,000 na lang daw po ang nilagyan ng materials this period. Kasi nga po, yung transfer na unit na galing sa work in process, nalagyan na po ng materials yon. Kaya ang pagitan na lang ng lalagyan is 9,000. Mapapansin nyo po, 9,000 plus 650 na nalagyan na ng materials, ayun rin yung kabuuang units na meron po. Okay? Next. Sir, yung inspection process, mamaya papansinin natin yan dito sa conversion cost. Bakit importante to? Okay, babalikan po natin tong part na to baka sabihin nyo hindi natin pinansin eh. So, dito po tayo sa may conversion cost naman. Ito po, ang concern natin dyan dahil hindi tapos, ilang percent pa po yung hindi natapos. Yun po yung ibig sabihin nun, yun yung lalagyan ng conversion cost ngayong period. Yun yung paglalaanan ng gastos ngayong period as to direct labor and factory overhead. Ngayon, as you can see po dito, sa work in process beginning na 650, na inilipat na po, transfer na po, 30% daw po yung lalagyan this period. Bakit 30%? Kasi raw po, 70% na ang nalagay last period. 70% na po ng work in process beginning yung nalagyan na po ng conversion cost last period. Meaning, 30% na lang ang lalagyan this period. So, 30% ng 650 is 195. Okay? Yun po yun. So, next. Dahil in-start ngayon yung 7,350, malamang yung direct labor niyan and factory overhead, ngayon din. Okay, ngayon din gagastusin. Lahat-lahat din, ngayon din. Kasi in-start yan today. Okay? Dahil in-start yan today, ngayon yan lalagyan. Okay? Ngayon yan lalagyan ng gastos. So, as you can see, 100% times 7,350. Siyempre, 7,350. So, next. Ito, concern naman natin kapag work in process ending. Dahil 40% pa lang daw ang nagamit na conversion cost sa work in process ending. Ibig sabihin, ang nagastos dyan is 40% pa lang rin ng conversion cost. Yung nagamit yan, yung nagamit this period, okay? 40% pa lang rin. Ayan, kung mapapansin nyo po, 40% completed, ibig sabihin, ang conversion cost po na nagamit dyan, 40% pa lang po. Okay? Huwag nyo po pansinin huwag nyo po muna pansinin yung sa part ng materials. Dito muna tayo sa conversion cost. Kasi sa materials, ang concern lang dyan, nalagyan ba o hindi. Dito po sa conversion cost, ilang percent yung nagastos in the current period para sa conversion cost. Dahil hindi pa tapos yung work in process ending at 40% pa lang yung completed, malamang 40% lang po ang conversion cost na nagamit this current period. Okay? Hindi po yan katulad nito na sa transferred out po natin, yung in-start po na sa production na 7,350 na inilipat sa another process is 100% po nun nalagyan. Tapos na yun, syempre nalagyan na, nalipat na. Okay? Ito po, dahil ito yung natira sa work in process ending natin, hindi pa to tapos. Ilan pa lang po ba talaga yung nagastos na conversion cost sa kanya? So, 40% times 800, that's 320. Okay? Next, normal loss. Ito na po yung sinasabi ko kanina. Meron po tayong inspection percentage dito. For example, na-discover po na merong loss doon sa units na under ng production na nawawala. Ngayon,
30% daw. 30% ng pagpa-process or ng stage ng process, doon daw na-discover. Malamang, 30% pa lang natapos yung mga nawawala. Meaning, 30% pa lang yung nagagastos sa mga nawala na yon. Okay? Ganun po siya nagwo-work. So, tig 30% po yan kasi tig 30% pa lang po nung time na na-discover yung pagkawala nila. Ibig sabihin, 30% pa lang yung nagagastos sa kanila. So, as you can see here, 30% times 500, that's 150. And 30% times 350 is 105. Ayan po yung mga EUP niyan ng conversion cost. Ito-total lang po natin yan and makukuha na po natin yung 8,120. Okay? So, ngayon, na-compute na natin yung EUP or yung equivalent units of production. Ano yung next nating concern? Cost to account for. So dito na tayo sa cost to account for. Ang sabi ko kanina, may magkaibang treatment ng FIFO and weighted average. Sa ano? Sa anong treatment? Sa treatment po ng work in process beginning. Yan. Diyan po merong pagbabago diyan. Whether work in process beginning ng mga units or work in process ng mga gastos, basta work in process beginning. May magkaibang treatment po talaga dyan. So, dito po tayo. Sabi natin kanina, FIFO. Ignore muna natin yung gastos natin dito sa work in process beginning as to materials and conversion cost. Ignore muna natin to. Yan. Ang papansinin muna natin dyan is yung gastos gastos sa materyales at conversion ng mga in-start this period. Bakit po ganon? Kasi po, para malaman natin yung gastos kada isang period, ang concern lang po natin, ilan po ba yung nagawa this period at ilan yung ginastos para sa mga ilan yung ginastos ang units this period at ilan yung mga gastos para doon. Para match po. Okay? Hindi po pwedeng ilan lahat-lahat ng ginagawa pang unit compare sa mga ginastos lang this period. So, hindi magmamatch yon. Dapat, kung ilan yung ginastosan mo this period na unit, ilan po yung gastos lahat-lahat para sa period lang na yon. Ito po kasing nasa taas, gastos po ito galing sa nakaraang period. Ito lang yung ginastos this period. So, ito muna yung pansinin natin. Kasi nga po, para match, okay? FIFO. Ginastosan mo today, yung mga units na yon, magkano yung gastos mo doon at ilan yung ginastosan mo ng mga units ngayon. Okay? Ganun po siya. So, dahil ito lang ang papansinin natin, paano po yan ginagawa? So, ganito po. Yung materials cost natin, divide po natin saan? Sa 9,000. Okay? Ibig sabihin po, lahat po ng units na ginastusan ng materials this period, 1,500,000 daw yung gastos. Ilan daw po yung units na ginastusan this period? 9,000. So, magkano yung gastos kada isang materials this period? 166 pesos, 0.67 centavos. Okay? So, ito po yon. Next, yung conversion cost naman po. Okay? So, basically, yung ginagawa natin is pag-compute po ng cost per EUP. Okay? Ayun na po yung ginagawa natin. After ng EUP kasi, cost per EUP na po yung ginagawa natin. Ngayon, conversion cost, ilan daw po yung ginastos natin or magkano muna yung gastos natin sa conversion cost this period? 550,000. Ilan yung ginastosan natin na units para sa conversion cost this period? That's 8,120. So, 550,000 divided by 8,120, that's 67.73 centavos. Okay? So, ganito po. Ginawa ko lang siya na 4 decimal places. Okay? Para ito po kasi madalas na ginagamit for board exam purposes or for other exam.
Pero pwede rin naman po na 2 decimal places, pero madalas 4 decimal places po. Okay? So, ano na pong next? After natin ma-compute yung cost per EUP, ayan, after natin ma-compute to, next natin, cost accounted for. So, paano po yung ginagawa? Ganito po siya ginagawa. Meron ka ng EUP dito. Okay, EUP itong mga to. Ang gagawin lang po natin dyan, EUP ng materials times materials cost per EUP or cost per EUP. Ito po. Then, mako-compute po natin yung cost accounted for. So, 0 times 167, that's 0. Then, 7,350 times 167, okay? 166.67. Then, ito na rin po yun. Parang ganito lang po yan. 800 times 2, 500 times 2, 350 times ito. Okay? Parang lahat ng cost per EUP, lahat ng EUP, multiply mo lang po sa cost per EUP ng materials din. Kasi nandito ka po sa EUP ng materials. So, yun na po yung magiging cost accounted for. Then, total mo lang po yun. That's 1,500,000. Kapag dito naman po sa cost accounted for conversion cost, gagawin lang po natin dyan, cost per EUP ng conversion cost, then multiply lang po natin sa EUP dito, multiply lang rin po natin dito sa iba pang EUP, then makukuha na po natin yung cost accounted for. Then, i-total lang po natin yon. Okay? So, ganun po siya nagwo-work. Ngayon, alam na natin yung cost accounted for natin. Ang next nating hahanapin dyan is ang next nating hahanapin dyan, let's say for example, magkano raw po yung gastos ng magkano raw po yung cost natin sa mga transfer na unit. O paano raw po yung ginagawa? Let's say ganito. Meron ka pong transferred out dito. Yan, transferred out natin. Ngayon, kung mapapansin nyo po, kailangan natin yung gastos dyan. So, ito po yon. Yung cost accounted for natin. Okay, for transferred out ng materials. Ayan. Sa materials po kasi itong cost accounted for na to eh. Then, kailangan rin po natin yung cost accounted for ng conversion cost. Kasi may conversion cost rin po na ginastos para dito sa mga transfer natin. Ito rin po yun. Bali, ang mangyayari po niyan, 0 plus 1,225,000 plus 13,208.13 plus 497,844.83. Then, hindi pa tapos. Plus, ipa-plus po natin yung normal loss. Normal loss. Ito po yun. Yung, ito. Yung cost accounted for ng materials ng normal loss. Then yung cost accounted for ng conversion cost ng normal loss. So plus 83,333.33 plus 10,160.10. May isa pa. Plus work in process beginning. Both materials and conversion cost. Ito po, idadagdag po natin to. Kasi nga po, naka-5 po tayo. Magkano po ba yung ginastos ng nakaraan? Dapat kung ano yung mga ginastos ng mga nakaraan, yun din yung unang lalabas din. Dapat sila ay i-transfer din. Sila yung priority i-transfer. Okay, malamang yung gastos sa kanila, damay din sa mga transfer. So, ganun po siya nag-work. So, parang ang dating niyan, ito pong 4, ayan, plus itong 2, plus ito po, yung 1,350,000. So, ang kalalabasan po is 3,179,546.39. So, ganun po siya nagwo-work. Okay?
Next is yung pag-compute naman po ng gastos sa mga work in process ending, yung mga hindi natapos today. Ano po ba yung nakalaang gastos para sa mga yon? Ito po siya. Kunin lang po natin yung cost accounted for ng materials for work in process ending. Ayan. Then, i-add lang po natin yung cost accounted for ng conversion cost ng work in process ending. So, 1,225,000 plus 497,844.83, yun na po yung um, nasa na? Ayun po yung magiging gastos natin for work in process ending. Okay, ito po yun. 155,008.21. Okay? Ito po, pag-addin nyo lang po ito. Then, next is, sir, may hindi pa tayo napapansin, yung gastos natin dun sa abnormal loss. So, hindi na natin matatransfer yun, no? Hindi na natin kinakapitalize yun. So, there's no sense na idagdag natin yung gastos sa mga abnormal yung pagkawala, tapos maililipat siya. Hindi na po natin yun ikakapitalize. Meaning ng ikakapitalize, hindi na po natin idadagdag yun sa gastos ng mga units na inilipat po. Okay? Dahil abnormal po yung pagkawala nun. Ibig sabihin, those costs are not necessary to produce yung units na kinakailangan. So, we have to expense outright yung mga cost na yon. Okay? So, paano po yung kino-compute? Ito po. As you can see, normal loss, ito, 58,333.33 plus 7,112.07. So, yun na po yung magiging cause ng abnormal loss. Okay? Ganun lang po siya kasimple kapag FIFO po ang method na ginagamit. How about weighted average method? So, ang pinagkaiba lang po ng dalawa is yung treatment talaga ng work in process. So, ano po yung pinagkaiba? Dito po sa part na to. Kung mapapansin nyo po, lahat po yan as is na parang walang natira nung nakaraan. Nag-to zero po tayo dahil wala naman tayong pakialam kung hindi pa yan tapos na nakaraan or ah, meron pong sinimulan ngayon. Parang ganito po yan. Wala na tayong pakialam sa distinction na kung ano yun, kung ilan yung natira nung nakaraan at ilan yung sinimulan ngayon. Wala na tayong pakialam. Basta, ang concern natin, lahat yan sisimulan ngayon. Kapag weighted average method yung ginamit. Ngayon, sabi po dito, ang transfer daw po 8,000. Kung mapapansin nyo, wala nang distinction ng work in process beginning na units and yung in-start today. Basta lahat yan in-start today. Ganun lang po yon. Lahat yan ang galing dito. Pinagpapalagay na lahat yan sinimulan ngayon. Walang nanggaling nung nakaraang period. Okay? Yun yung unang pagbabago dito sa part na yon. Kung mapapansin nyo po, is ano pa, the rest naman po, same ng method sa pag-compute ng EUP. Ayan. Same po sila ng method dyan. Ngayon, ang isa pa nating concern ng pagkakaiba nila dyan is yung treatment netong work in process beginning. Okay? Sa pag-compute po kasi ng cost per EUP natin, kasama na po ito. Paano po yan ginagawa? Sige, later on. I-start po natin dito sa part na to ulit. Sabi dito, 8,000 yung transfer. We assume na in-start lahat yan this period. So, dahil in-start yan this period, malamang lahat yan lalagyan ng materyales this period din. Okay? Then, pati yung work in process ending natin, kahit 40% completed na yan, syempre, nilagyan na yan ng materials. Ang hindi pa lang tapos dyan, yung conversion cost.
Ibig sabihin, dahil nilagyan na yan ng materials, 100% na yan. Okay? Yung abnormal loss, normal loss, nalagyan na rin po yan ng materials. 100% din po yan. Basta tandaan nyo po, nalagyan ng materials, 100% yan. Kung hindi pa tapos, conversion cost ang may concern doon, hindi yung materials. Basta ang concern ng materials, nalagyan ba yan o hindi. Okay? So, next, computein natin yung EUP. Paano po ba kinocompute yung EUP? Gaya ng ginawa natin kanina, 100% times 8,000, that's 8,000. So, next, 100% times 800, that's 800. 100% times 500, that's 500. 100% times 350 is equals to 350. Then, total mo lang po yan. Ito po yun. Okay? So, kung mapapansin nyo po, equal na po yung EUP natin, tsaka yung number of yung UAF natin, yung units accounted for. And po, kasi nga po, wala na tayong distinction ng work in process beginning, okay, na units. Kasi, we assume na kapag weighted average, ang method po na ang ginagawa po natin as if na lahat po yan in-start this period. Wala pong manggagaling sa nakaraang period. So, wala pong may iwan na wala nang exempted for materials. Lahat yan lalagyan ng materials this period din. So, kaya po sila nag-equal. Okay? So, next, sa conversion cost naman po, dahil i-start yung 8,000 na yan this period, we assume lahat ng transfer na 8,000, nalagyan po yan ng conversion cost this period. Na-transfer na eh. Ibig sabihin, nalagyan na yan ng buo this period. Okay? Wala na tayong concern sa work in process beginning nga. Ulitin ko. Mamaya na naman kasi may mag-isip dyan, Sir, kanina meron dito, may 30% dito. Eh kasi nga po, meron nang galing sa work in process beginning. Pero dito po, dahil ngayon po nalagyan lahat, wala na pong distinction ng work in process beginning and started in production today. Ito na po yun, 100%. Meaning, lahat po yan nilagyan ng conversion cost this period din. Then, tsaka sila na-transfer. Ibig sabihin, kung na-transfer na sila, that's 100% na po talaga yung nagamit na conversion cost sa kanila. Kasi hindi naman po yan ililipat basta-basta nang hindi tapos. Okay? So, ganun po siya. Then, next, 40%. Kasi nga po, yung work in process ending natin, 40% pa lang yung tapos. Ibig sabihin, yung gastos natin sa kanya, 40% pa lang. Okay? Next, yung normal loss natin and abnormal loss natin, nalaman natin nung inspection, 30% pa lang daw ang tapos. Meaning, yung conversion cost na gastos pa lang doon sa mga loss na yon, whether normal or abnormal yung pagkawala nila, 30% pa lang daw po ng conversion cost yung nagagamit. Okay? So, i-multiply lang po natin ulit. Multiply lang po natin to dito. Okay? Multiply po natin dyan. Ngayon, ito na po yung kalalabasan. Then, i-add lang po natin. Then, ang kalalabasan po na total EUP is 8,575. So, bakit po ganun? Kasi nga po, hindi lahat ng ginawa today, nalagyan ng conversion cost. Yung iba dyan, hindi pa nalalagyan. Yung iba dyan, nawala na kahit hindi pa nalalagyan ng conversion cost. Kaya, hindi po talaga mag-i-equal yan yung units ng EUP, ng conversion cost, yung total, ayan, hindi yan mag-i-equal dito. Okay? So, ganun po. Ngayon, ang next natin na concern dyan, yung cost accounted for. Ayan, yung CF. So, ganito na po siya kino-compute. Ito na naman po yung pagkakaiba nila, yung work in process beginning. Ang gagawin po natin dyan, nasa materials po tayo, di ba? 1 million plus
1,500,000. Ayan, kung mapapansin niyo po ha, parehas materials, inad na po natin. Ito na po, sinama na po natin yung sa work in process beginning ng materials. Yan, add lang po natin. Bali, 2,500,000, di ba? 1 million plus 1,500,000. Then, tsaka po natin i-divide. Saan natin i-divide? Dito po sa total EUP ng materials. Ibig sabihin po niyan, lahat po ng ginastos na materyales para po sa mga units ngayong period is 259 daw po kada isa yung materials na ginastos para doon. So, bakit nagkaroon ng work in process beginning na gastos para sa nakaraan? Kala ko ba hindi na yun pinapansin? Kala ko ba wala ng distinction yun? Dahil nga kapag nagko-compute tayo ng nagko-compute tayo ng kino-consider natin yung mga transfer, ang concern lang natin basta lahat yan ini-start ngayon. Ganun po kapag weighted average. Kumbaga, kahit na meron ka ng nagastos noong nakaraan, we assume nag-back to zero ka at sisimulan mo ulit yan ngayon. Parang sa weighted average kasi na units, ganito po yan eh. Regardless kung ilan yung natapos mo nung nakaraan, basta as if wala ka pa natatapos nung nakaraan kung merong natira. Parang ganito, meron kang 20 units na hindi pa tapos galing sa nakaraan. Ipagpapalagay natin na wala pang units yun kasi hindi pa tapos. Pero meron ka ng ginastos doon. Yung gastos mo na yun, kailangan pa rin natin i-account. Pero yung units, yung bilang ng units, as if hindi as if na wala pa. Okay? Pero meron ka ng ginastos. Okay? Ganun po siya nagwo-work. Kasi hindi natin pwede i-disregard yung gastos natin. Gastos is gastos pa rin. Okay? So, ganun po siya. 1 million plus 1,500,000 divided by 9,650. So, ito na po yung lalabas. So, 159 pesos, 0.0674 centavos for materials. Cost per EUP ng materials. How about cost per EUP ng conversion cost? E di ganito po gagawin natin. 350,000 plus 550,000 divided by 8,575. That's 104.9563 pesos. Okay? So, ganun po siya nag-work. Ngayon, syempre, na-compute mo na yung cost per EUP ng materials tsaka ng conversion cost. Gagawin po natin dyan, compute mo ulit yung cost accounted for ng bawat section or ganito. 8,000 times 259, ito po yun, 2,072,538.86. Parang ang gagawin natin dyan, EUP, bawat EUP po nila, imumultiply po natin sa cost per EUP ng materials. Okay? Bawat EUP for material purposes ha. Ito po. Then, dito naman po sa EUP ng conversion cost, para makompute yung cost accounted for, bawat EUP po nito, i-multiply po natin dito sa conversion cost or cost per EUP ng conversion. Then, ito po yung mga lalabas dyan. Then, makukuha na po natin yung total ng cost accounted for. Okay? Ngayon, yung isa nating concern, after nun, magkano lahat-lahat ng gastos doon sa nilipat na units? So, ganito lang po yan. Cost accounted for ng materials. Yan. ng transferred out, then cost accounted for ng conversion cost ng transferred out pa rin. Pag-addin lang po natin. Then, i-add po natin yung anong i-add natin? I-add po natin yung normal loss. Ayan no, i-add natin. Normal loss. Ito po yun. Yung cost accounted for ng normal loss as to materials and cost accounted for ng normal loss as to conversion cost. Okay?
Parang ganito po, 2,072,538.86 plus 839,650.15 plus 129,533.68 plus 15,743.44. So, ganun po nagwo-work yun para ma-compute natin tong 3,057,466.12. Okay? So, may isa lang na hindi na natin pinansin nung kino-compute natin 'tong transferred out 'no? Kung kanina pinansin natin yung work in process beginning ng both materials and conversion cost na ito yon. Pero dito sa weighted average, hindi na natin siya pinansin doon sa may transferred out. Bakit po gano'n? Kasi nga po, kinonsider na natin 'tong gastos na 'to nung nagko-compute tayo ng cost per EUP. Ngayon, kung iko-consider pa po natin 'to ulit yung gastos na 'to, doon sa pag-compute ng gastos sa mga transferred out, mag-o-overstate po, magdo-double counting. Kaya, hindi na po papansinin yung gastos for work in process beginning kung magko-compute ng transferred out under weighted average method. Okay? So, as to work in process ending naman po, ang concern na natin diyan, ito lang 'yon. Yung cost accounted for ng work in process ending and cost accounted for ng work in process ending pa rin. Ang pinagkaiba lang yung isa sa materials, yung isa sa conversion cost. Ito po 'yon. Okay? Cost accounted for ng materials as to work in process ending and cost accounted for ng conversion cost as to work in process ending. That's 240,839.89. Next is abnormal loss. Siyempre, hindi na natin i-a-account yan, hindi na natin i-capitalize, hindi na natin i-capitalize. I-a-account natin pero hindi natin i-capitalize. When we say i-a-account, i-re-record natin, pero we do not capitalize it. When we say capitalize, hindi natin sinasama yung gastos doon sa mga abnormal loss na yun as part ng gastos para sa mga units. Kasi this cost na abnormal yung pagkawala nila, they are not necessary to bring the asset for its intended purpose. Okay? So, ito lang po yun. Yung cost accounted for as to materials ng abnormal loss and cost accounted for ng conversion cost ng normal loss, that's 101,693.98. So, ganun lang po nagwo-work yung ating process costing. I hope na-gets nyo po siya. If ever meron po kayong ibang tanong, pwede nyo po akong i-ask agad. Okay? So, yun lang. Salamat.